May mga taong naniniwala sa mga engkanto, pero meron namang hindi naniniwala. Ayaw nilang maniwala hanggat hindi sila mismo ang nakakakita at nakakaranas. Dear Mami Lynn, magandang araw po sa inyong lahat at sa inyong mga tagapakinig. Ako po si Estong. 15 taon ako noon nang mangyari ito sa akin. Nang magbakasyon ako sa Lola Asyang ko at Lolo Doming sa Negros. Totoong hindi ako naniniwala sa mga engkanto. Pero sa naging karanasan ko at nalagay pa sa peligro ang buhay ko, ay saka lang ako naniwala at nasabi kong totoo pala ang mga kababalaghan. Sa loob ng malawak na bakuran ni na Lolo at Lola ay mayroong nakaumbok na lupa. Ang sabi ni Lola Asyang ay huwag ko daw gagalawin o lalapitan iyon dahil bahay daw iyon ng mga duwende. May nakatira daw doon, ang nono sa punso. Pero dahil sa likas na sa akin ang pagiging pilosopo, ay hindi ko sinusunod ang mga sinasabi ni Lola. Kung minsan nga ay doon pa talaga ako mauupo sa nakaumbok na lupa. Kaya madalas akong pagalitan. Tuwing umaga ay nagwawalis sa malawak nilang bakuran si Lola Asyang. Tuwing Martes naman at Biyernes ay nag-aalay siya ng pagkain doon sa punso. Tatawa-tawa lang ako dahil iniisip ko si Lola, matanda na baka nag-uulyanin. Naglalagay siya doon ng inihaw na manok. Kung minsan ay prutas. Iba-ibang pagkain ang nilalagay doon pero ang madalas ay inihaw na manok. Marami kasing alagang manok sila Lolo at Lola. Araw ng Biyernes noon, nakita kong abala sila Lolo at Lola sa pag-iihaw ng manok. Amoy pa lang ay talagang gustong-gusto ko ng lantakan. Ang problema, hindi naman para sa amin, kundi para doon sa nono sa punso nila iaalay. Mainit pa at umuusok-usok ang isang buong manok na ipinatong ni Lola Asyang sa tabi ng punso. At sabi pa niya, mga kaibigan, ayan ang alay namin sa inyo. Sandali pa siyang nagtagal doon at nagsasalita, pero wala naman akong nakikitang kausap niya. Nang makaalis si Lola Asyang ay natuwa ako. Siniguro ko munang nakapasok na siya sa loob ng bahay at saka ako lumapit sa manok na inihain niya. Kinuha ko iyon at bago pa ako umalis sa harap ng punso ay sinabi kong, "O, paano yan? Dahil hindi naman totoong may nakatira diyan, kukunin ko na ito. Para kasi sa tao ang mga pagkain ito." Tatawa-tawa pa ako nang umalis sa harap ng punso. Nagtungo ako sa malaking puno ng mangga at doon ko nilantakan ng manok. Masarap ngunit matabang, walang asin. Sabi kasi ni Lola, ayaw daw nang may timpla ang mga engkanto o duwende. Pero okay lang kahit matabang, masarap naman. Sa Maynila kasi ang kinakain namin sa Jollibee ay puro piritong manok. Pero dito ay kakaiba dahil sariwa pa at bagong ihaw. Kapag Martes ay prutas ang nilalagay ni Lola. Ayoko noon kasi sawa na din ako sa prutas. Pero kapag manok ay laging ubos. Palaging ganon ang ginagawa ko. Kinukuha ko ang manok at kinakain. Hindi kasi ako naniniwala sa engkanto o duwende. Para sa akin ay kwentong fairy tale lang yon at kababalaghan. Isang araw, sabi ni Lola, ako na lang daw muna ang magwalis ng bakuran dahil medyo masama ang pakiramdam niya. Ako nga ang nagwalis at lahat ng kalat doon ko pa inilagay sa punso. Sa dami ng dahon ng mga mangga na nalalagas araw-araw ay natabunan ang punso. At gaya ng nakikita ko kay Lola pagkatapos niyang ipunin ang mga dahon ay sinigaan. Pero hindi doon sa punso niya sinusunog ang mga dahon, kundi doon sa kabilang bahagi sa loob din ng bakuran. Sinindihan ko ang mga tuyong dahon at unti-unting nag-aapoy. Pero nagulat ako nang parang biglang may humampas sa noo ko. Iyon lang ang natatandaan ko dahil nawala na ako ng malay. Naamoy pala ng lola ko ang nasusunog na mga dahon. Kinabahan daw siya kaya agad bumangon.
Laking gulat niya nang makitang ang punso ay nasusunog at ako ay nakahandusay sa lupa. Dali-daling pinatay ng lola ko ang apoy sa punso, kaya hindi naman lumaki ang sunog. At ako naman ay binuhat ni lolo at dinala sa loob ng bahay. Samantala, nang ako ay magising, ibang kapaligiran ang nakita ko. Maganda at may malambot na higaan. Sa bawat dingding na nakikita ko ay kumikinang ang ginto na nakakabit doon. Pero amoy usok. May nakita akong isang parte ng lugar na nasunog. Ang dapat sa katulad mo ay parusahan, sabi ng matandang lalaki na biglang lumitaw sa tabi ko. Maliit na tao at isang dangkalang ata ang taas niya at may mahabang balbas na kulay puti. May hawak pa itong tungkod. Natakot ako dahil sa tanang buhay ko ay ngayon lang ako nakakita ng ganitong nilalang. Gulat na gulat ako. Babangon sana ako ngunit hindi ko maikilos ang aking katawan. Ramdam ko ay nakagapos ako pero wala naman akong nakikitang tali sa katawan ko. Salbahe kang bata, sabi pa nito. Galit na galit sa akin ang maliit na tao dahil sinunog ko daw ang kanilang bahay. Hindi ako makapaniwala. Ang alam ko'y walang bahay doon sa sinigaan ko. Bilang parusa daw sa akin ay hindi na ako makakabalik pa sa mga magulang ko. Takot na takot ako, Mami Lynn. Di yata totoo nga ang mga duwende at bahay nga nila ang punso. Iyak naman ang iyak ang lola ko sa nangyari dahil 3 araw na akong hindi nagigising. Sa totoo lang, Mami Lynn, naroon ako sa bahay ng lola ko. Nakikita ko sila ngunit hindi nila ako nakikita. Tinatawag ko sila ngunit hindi nila ako naririnig. Tumawag na sila ng albularyo at saka lang nila nalaman ang nangyari sa akin. Sabi ng albularyo, naririto lang sa bahay ang apo nyo, ngunit hindi nyo nakikita. At ang naging dahilan ay ang pagkakasunog ng punso na ako ang may gawa. Nag-alay si Lola sa harap ng punso at kasama ang albularyo na humingi ng tawad. 3 biyernes silang nag-alay, saka lang ako pinatawad ng nuno sa punso. Nakabalik na ako sa bahay ni Lolo at Lola. Iyak ng iyak ang lola ko pero habang umiiyak siya ay pinapagalitan ako. Mula noon ay naniwala na ako. Totoo pala na may mga nabubuhay sa ibang mundo. Hindi natin sila nakikita, ngunit tayo ay nakikita nila. At dapat din pala tayong mag-ingat sa mga lugar na hindi natin kabisado dahil sila ay nariyan lang at namumuhay din ng normal sa kabilang daigdig katulad natin. Hanggang dito na lamang po, Mami Lynn, at maraming salamat po sa lahat ng inyong mga tagapakinig.